Hey guys! Welcome to my channel. As promised, gawa tayo ng prepping video. Matagal-tagal na rin ako hindi gumagawa ng prepping video. So, hindi sa akin yung original content na to. Gusto ko lang i-share sa mga kababayan ko. 5 places to avoid during SHTF. Okay, 5 lugar na dapat yung iwasan. So, during a disaster, pag tinanong mo yung mga kababayan natin, sa tingin nila, alam na nila kung saan sila pupunta. Sabihin nila, oy, bakit pa ako magpe-prepare? Eh, andyan naman si Jason. Alam namin, prepper yan. Pupunta. And then, or, bakit pa ako magpe-prepare? Ang dami naman pagkain dyan sa Walmart or sa Costco. Sa Pilipinas, sa SNR. Diba? Mga ganon. Or sa SM. Okay? So, ito, 5 places to avoid. And number 1 dyan, yung groceries or malalaking stores like SM. Okay? Dito sa US, yan, mga Costco, Walmart, Sam's Club, mga ganon. Similar yan. SNR, mga ganyan sa Pilipinas. Kailangan nyo i-avoid yan. Bakit? Kasi kung yan ang iniisip nyo, malamang the rest of the people na nagpapanik, na hindi nag-stock up, na walang plano, yan din ang iniisip. So, dyan din sila pupunta. Diba? Taas natin ng konti. So, dyan din sila pupunta. Okay? So, pag nagkasabay-sabay kayo dyan, patapangan ng labanan. Kung sino may baril, malamang magagawa niya lahat ng gusto niya. Let's learn from the movies. Example dyan yung sa World War Z, di ba? Nung pumutok yung kaguluhan, takbo agad sila sa grocery. May nabaril pa dun eh. Although pelikula lang yon, it makes sense na lahat desperado, lahat gagawin mo para mag-survive ka, para makakuha ka ng gamot para sa anak mo na may asthma, ayan, pumunta sila doon, tapos pagkain, kanya-kanyang paano kung may baril? Anong gagawin mo? Di ba? Magpapatayan kayo. Sabi ko, in an SHTF situation, iiwasan nyo ang gunfight. Kasi kahit minor na sugat, pwede mo ikamatay yan. Bakit? Kasi walang ospital. Pangalawa, na dapat mong iwasan yon, ospital. Okay? So sa tingin nyo, harmless o hospital yan eh. Ba't ko iiwasan yan? In an SHTF situation, walang ospital, walang power ang ospital, aalis ang staff niyan. Walang matitira dyan. And in times of desperation, yung mga infected, yung may mga, sabihin mo na infected, ang magte-take over ng ospital na yan. Or, yung mas matatapang pa sa'yo, or na mas may kailangan na gamot. Like sabi ko nga, paano kung yung anak nila may hika, kailangan ng gamot sa hika, tapos may baril siya, anong gagawin mo? Ikaw wala. So, diyan kayo magmi-meet lahat sa ospital din. So, delikado yan. Okay? Pangatlong lugar na dapat mong iwasan or to avoid during SHTF, military installations, military base, or police stations. Okay? Huwag kang pupunta sa police stations. Bakit? Sa tingin mo, during SHTF, they will care about you? Ikaw ba tutulungan ka ba nila? Sabihin nyo, ano yan to serve and protect talaga? May tinatawag tayong WROL or without rule of law. Wala nang batas-batas. Wala na yung mga sinumpaan nila dyan. Survival na yan. Kanya-kanya ng survival. And baka mamaya, dahil na military base, mag-lockdown yan. Makulong ka ba dyan? Hindi ka makalabas. Magiging sunod-sunuran ko na lang kung anong sabihin nila. Diba? Ganon usually yan. And don't expect na pumunta ka sa military base, bibigyan ka lang nila ng baril, bibigyan ka nila ng supply. Kailangan nilang gamitin yung mga bagay na yun. Kailangan nilang itago yun. So, don't expect na may free handout dyan na pipila kayo, may mamimigay ng baril. Wala. Wala ganon. Baka kayo pa yung mapagkamalan na looter at mabaril kayo. So, next, iiwasan natin pang-apat, ay yung mga highways at saka main road. Example sa Pilipinas, EDSA. Iwasan mo ang EDSA. Ngayon pa nga lang regular school days, regular working days, sobra na yung traffic dyan. Lalo na siguro pag nagkaroon ng SHTF, nagkaroon ng kaguluhan, or sakuna, ayokong banggitin yung ibang controversial na dapat natin ipag-prep So, nasa highways, lahat kasi, yun ang thinking. Alis tayo, kailangan natin umalis, kailangan natin pumunta tayo lahat ng probinsya. So, dun sa nagtatanong sa akin, Sir, anong magandang prep? Pag bawal magdala ng barel, bawal magdala ng kutsilyo, ganyan. Yung WIT mo, WIT,
yung common sense, yung situational awareness. So, dapat may plano ka. Planning, kasama ang planning sa prepping. Okay? So, dapat may plano ka. Dapat alam mo na lahat, pare-parehas ng iniisip na kailangan luluwas ng, dadaan sa main road lahat. So, a long time ago, dito sa Houston, Texas yata, nagkaroon ng hurricane. Ano si Katrina ba yon? Binalita na lang sa akin yun ng kasamahan ko sa trabaho. Na yung mga tao daw gustong umalis ng Houston, gusto magpunta ng San Antonio, to the point na lahat nagkaroon ng gridlock, nagkaroon ng traffic jam sa I-10, yung main highway dito. And malamig ang panahon, sabi nila may namatay daw na-stuck na sa traffic. Siyempre, saan ka pupunta? Kung magkakadikit na, harap, likod, side. Wala ka, kahit sabi mo, ayoko na. Wala, hindi ka makaka-U-turn. Walang opportunity to do a U-turn. So, iwasan nyo yan. Dapat ngayon pa lang, na wala pang kaguluhan, wala pang SHTF, nagpe-prep ka na, nagpa-plan ka na ng alternate route para makauwi ng probinsya, para makapunta sa probinsya or makalabas ng Metro Manila. So, kasama dyan sa pagpaplanuhan mo, huwag ka dadaan sa main roads. And yung last but not the least, isa sa mga lugar na dapat mong iwasan, yung mga tunnels and bridges. Tulay. Kasi choke point yan eh. Kung merong gusto mag-ambush sa'yo, dyan ka nila ambushin kasi there's no way out. Walang exit eh. Pag pumasok ka sa bridge, kailangan mo lumabas dun sa kasunod. So, ganun din yung mga tunnels. So, during SHTF, meron ng lawlessness, walang batas-batas, without rule of law. Iwasan mo yung mga tulay na yan, tsaka mga tunnels. Dyan ka ma-ambush. Okay? So, kasama sa pinag-aandaan natin guys, yung planning, yung pag-prepare. Okay? So, sabi nga nila, when is a good time to prepare? Ang answer dyan is yesterday. Dapat dati ka pa nagpe-prepare. Kahit it doesn't mean na bibili ka ng ganito, bibili ka ng kung ano ng gadgets, bibili ka ng gear. No. Dapat ngayon pala, nagpaplano ka na. Pagka pumutok pala ang kaguluhan dito sa lugar natin, saan tayo dadaan? Para makalabas, para makalayo. Diba? So, kasama yon. And, pag tinanong may mga kapitbahay nyo or mga kaibigan nyo, pag sinabi, pag nagkaroon kaguluhan, saan kayo pupunta? Eh, siyempre sa'yo. Keep in mind, guys, kahit may kilala kayong prepper, hindi ako inviting na, dito kayo sa amin. Kasi kung ano man yung meron kami, para lang sa amin yan. Para sa limited resources namin, para sa amin lang. Hindi yan para sa lahat. Controversial dahil sabi ng ibang preppers, hindi dapat magbigayan. Pag nag-kick in na yung survival mode, dyan mo sa akin sabihin na willing ka ipamigay lahat. Tapos yung sarili mong anak, magugutom. So, that's it. Hopefully, makashare to, ma-share to doon sa ibang mga preppers natin na kababayan and makapagbigay ng idea na para sa akin yung number 1 na dapat sinasama mo sa prep mo is planning. So, kasama sa planning is yung pag-avoid dito sa 5 lugar na to during SHTF. So, that's it guys. Thanks for watching.